So what is up, guys? So for today, it's another day, another kaadikan sa pagkokotse, no? So for today's episode, we're going to the shop and I'm gonna show you around the Corvette build. Kasi tumawag na yung mga boys. Sabi nila almost ready na yung setup para sa retune na gagawin tomorrow. Okay, so samahan nyo ako. I'm gonna show you around the build, ano yung nandun, and kung ano yung nadagdag, ano yung target namin, and a couple of noise clips kasi may pina-edit ako sa may pinabago ako sa exhaust kasi dati naka straight, ngayon pinagawan ko kay Mike ng ng H-pipe kasi mas muscly yung mas buo yung tunog para sa mga muscle car yung H-pipe. So ayun, samahan niyo ako, magdadrive muna ako papunta sa shop, then I'll get back to you guys. Mga bitches na mainim ako late, pagkatira o tumira ako ulit, kibang ang laro pareho na mapunay. Dami nilang tumatawa sa nagparing-paring nakakapingi, pag hindi tungkol sa pera yung... So ayun, dumaan muna tayo ng Microless on the way sa shop. So anong binili natin doon, anong sadya? Ito, kumuha ako ng DJI Mic Mini. Yan. So para saan to? Para dito sa action cam natin, para mas rinig na rinig lahat ng sinasabi ko. Tsaka para kasi magsa-start na akong gumawa ng mga videos ng mga tunog ng engines ba, POV while driving, exhaust notes sa dyno, sa track, and many more. So ayun, unbox natin to mamaya. Mura lang, parang magkano to, 350 online. Nabili namin online ng 295 EED. So daan muna tayo ng coffee shop bago tayo mag-shop. So ayun na yung coffee shop, dyan banda sa kabila. So magko-coffee muna tayo. Since nasarado na si Cafe Rider, dito tayo sa Cafe 6.8 sa Alfitani. Kita mo naman guys, no? Mas mahal yung mga kotse sa coffee shop. Mercedes-Benz Evo tunay. Cute, no? Pero kasing mahal na yan ng Honda Jazz. Yan. Dito tayo sa shop. Ba't nagtatago ka? PJ, ano naman ginagawa? Puta, illegal yan! Hello guys, welcome to my vlog. Ikaw yung unang vlogger, di ba? Oh, halika dito. Ang buhay-buhay guys. Halika dito, huwag may... Nagpa-part time guys. Puta. Guys ha. Sa shop. Pinunta ko lang naman talaga dito kasi tapos na raw yung Corvette. Hello. Salam. How are you? Uy! Kita yung kalbo natin. Yan, ito ang kapangyarihan ng Juggernaut. Yung kalbo. Sir. Kiss mo ako. Kiss mo ako. Kiss mo ako. Ito yung tatay ko sa Dubai, guys. Ilang taon na tayo dito, par? Magsi 7 years na. Yung si Kuya Nad. Yung secret weapon ng Juggernaut, sir. Sasabihin ko ba kung ano secret? Wag. Ito na yung Corvette. Pinagpakuha ko nung nitrous bracket sa likod. So ayun guys, ito na yung Corvette. Ito na yung nitrous battle. Woo! Pakikitaan namin kayo ngayon ng mga Fast and the Furious shit, no? Ayan. Ano to? 10 pounds to kuya ikaw, no?
Tapos nagpa-refill na rin kami kanina ng nitros. Nasa 350 dirhams ang isang full refill nun, 10 pounds. Teka, mag-ayos muna tayo. So ayun guys, simulan na natin tong kalokohan to. Doon tayo sa shop. And ipapakita ko na yung Corvette. So nung isang araw, pinakita ko ba? Hindi, doon sa isang video, pinakita ko na si Kuya Nad nagkakabit ng side skirt tsaka nagta-touch up. So tingnan nyo naman ha. Mukha na naman tunay na sports car, no? So natapos sila mag-touch up, yung mga fitment okay na rin. Konting ano pa, focus pa. Tapos ayan. So pakita natin yung ito customized dito sa shop kasi ang mahal nito pag umorder ka sa US. So labasan ng init yan kasi sobrang init ng makina nito. V8 ba naman, tas twin turbo pa. So mandatory to sa mga V8 build. Tapos anong meron tayo dito? So ito yung sinasabi ko na hidden weapon nito. Hidden weapon. May ganun ba? So ito tayo sa gilid. Yan makikita mo. Isang turbo. Precision turbo yan. 6766. Okay? Isa. Tapos nasa ilalim siya ng fender. So wala kang makikita sa engine bay. Kung hindi, yung makina, yung intake manifold. Tapos ito medyo nakakatakot kasi mga nitros to eh. Tapos ito yung mga charge pipe niya, nakatago dito. It's all covered underneath. So, yung makina, as I said, is 6.9 liter stroke LS3. Naka-piston, naka-connecting rod, naka-valve drain. Kompleto to. Hindi lang siya naka-sleeve. Ay, naka-sleeve to! Kuya ko, naka-sleeve to. Hindi lang siya naka-firing. Tama. Naka-sleeve to, naka-piston, naka-connecting rod, naka-valve drain, naka-camshaft, naka-springs. Kompleto to. Tapos, naka 1,300cc na injectors. Tapos, tingnan mo naman yung mga grounding na nilagay namin dyan. Pang bahayan, pang talong Meralco niyan, no? Tapos ito, mga customized na oil feed lines from, may sump yan ng turbo. Ayun yung ECU. Tayo sa other side. So, ito yung isang turbo. Yan. Tapos, itong Corvette natin guys is just a C6 base kasi wala akong pambili ng tunay na ZR1 or Z06. Itong brakes, nabili ko to last year sa... Last year nga ba? O last year. Anyway, sa Corfacan. Yung may-ari, tinanggal sa original na Z06. So, ano yan? 1, 2, 3, 4, 5. Yeah, 6 piston. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 piston, big brake kit. Pero sa tuloy ng kotse, nararamdaman kong flimsy pa rin siya. So, ito yung room for upgrade next time. Tsaka marami ng pingas kasi ginagamit namin sa racing, ginagamit ko sa kalsada minsan. So, ayun. Anyway, pag natapos yung dyno bukas, kawawa na naman si Kuya Nad kasi ipapatouch up natin yan. Ito lang naman yung mga small perks ng pagkakaroon ng ikaw yung, sa'yo yung shop. Tapos, naka BC coilovers yan with custom spring rates. Ayan. Hindi yan yung street level ng BC. Ang bili ko nito parang nasa 12,000 dirhams. 12,000 plus customized springs around 13,500 kasama yung springs. Okay, moving forward, dito tayo. Ay, hindi mabuksan. Okay, dito sa likod, ito, fenders, rear, tsaka yung front. Converted rin to into Z06. So, mas malapad siya ng konti than stock base. Ito, tsaka ito. Converted yan. Tapos, itong rear brakes din, converted into original na Z06 Corvette. Ano to? 4 pots sa likod, 6 pots sa harap. 1, 2, 3, 4. Okay, dito naman tayo sa pinagkakaabalahan ni Sir Mike. Ay, tsaka ito pala, nirelocate namin yung battery sa likod. Ganda ng buwan. And, ito na. Papakitaan namin kayo, sabi ko sa inyo, papakitaan namin kayo ng mga Fast and the Furious shit, no? Ito Nitros Battle to, by Nitros Outlet. Magkano bilhin nito, Mike? 800. Yung 1,000, nasa 1,100 dirhams yung bote. That's around, in pesos, around
Around 20,000. Ha? O, 20,000. Yung itong lalagyan. Kasi itong mga hydraulic fittings tsaka hydraulic hose, siguro mga let's say 10,000 pesos yung fittings and hose. Kasi hindi pwedeng mamurahin yung ilalagay na hose kasi delikado. Baka bigla kang boom! Sumabog, no? Tapos, ito, nakita ko online, bilet na holder ng nitros. Mas mahal yan kaysa dito sa nitros. Hindi ko alam for some reason. Nakita ko yan sa supplier, ang price niyan is 1,900 dirhams. That's around 40k pesos. That's approximate. Nabili ko lang to ng 350. Kaninang umaga, 6,000 pesos, parang ganun. Kasama na yung porter. Kasi nakakatamad pumunta dun sa bahay ng seller. Billet aluminum yan. Sir, wag mong sirain yung flooring, ha? Saan mo ba gusto i-kwento, sir? Sa gitna, gilid, patagilid ng ganyan, tanda. Kasi di ba magro-roll cage tayo? Ayun guys, yung future upgrade. Future pa ba o next week na? Next week, di ba? Sabi mo, bumili na ng materyales. Anong next week? Bukas lang nung Oh, umaga. easy! Magdadai na muna. Ay, Magro-roll cage kami dito. Ito pala si Sir Mike. Kahit ganyan itsura niyan, ang pogi niyan, par. Putay na. marami kami maraming unggoy. Di, sobrang galing nito, guys. Ito, magpapa-certify ka ng Wala FAA, akong sakit, di ba? sir. Magpapa-certify tayo sa, sa roll cage mo. Yes. Sa lahat ng fabrication, ito maasahan ko. Ang daming utak nito, guys. Isa to sa secret weapon ng Juggernaut. Ano to? Saan ka galing sa dati? Fury? Uy, Fury! Mercury. Mercury Drugs. Oo. Tapos, ayun. Magro-roll cage kami. Kaya pinatanggal ko na yung tint. Kasi pag wala daw tint, good boy. Totoo ba yun, Mike? Sabi nila. Yun. So, para kitang-kita yung roll cage. Yung roll cage, customized. Hindi tayo bolt-on, no? Saan? So, roll cage. No. Hindi. Bear cage. Siya kasi, minsan, mas nasusunod pa siya kaysa sa akin sa kotse. Tapos, ayun, itong buong likod, naka full cage to. Dapat i-full namin hanggang sa gilid, kaso lang, ginagamit ko kasi daily pa. Kaya, hindi pa pwede, for now. Anyway, magpapa-cage. Tapos, Mike, siguro, itong holder, for now, habang wala pang roll cage, sa gitna muna. Tapos pag nag-cage ka, i-ready mo yung bracket na nakaganyan para pag binaba mo to, naka-display to. Gets mo? Para pag may parak, huli ka kaagad. Di ba? Tama? Di ba? Impound ka kaagad, no? Wala nang, oh. Pag tinanong, what's this? Extinguisher. Tama? Fire extinguisher. Yeah. Anyway, ipa-finalize lang ni Sir, tapos magte-testing tayo sa nitros yung trigger mamaya. Okay? So ayun guys, sinabi ko sa inyo kanina madaming utak to si Sir Mike, no? Inasar ko lang to on the way sa shop. 1 hour ago, sabi ko ang pangit nung catch ka ng Corvette. Sabi ko may 3 ops. Tangina, pagdating ko siya, may bago na. Ang tindi, boy. Oh. Ayan, hindi na 3, 2. May baffle pa. Ang tindi, boy. Pakita mo si Sir Mike. Oh, yan. Uy, bago na naman ginagawa si Mike. Ito na yung Mark 2, no? Yes, sir. Ito, 1J o 2J? 1J, no? 2JZ. So, ayan. For next vlog to. Pero ayan, in progress na siya. Ginagawa na yung pipeworks. Next video yan. Tsaka ito pala guys, since na nandito na, papakita namin sa inyo yung mga custom na ducting na ginawa. Kasi nung una, nagkaroon kami ng problema sa overheat nito. Kasi sobrang laki ng intercooler dati dito. So ngayon, tinanggal namin yung intercooler dito sa harap. So ang ginawa namin, nilagay namin yung intercooler dito sa gilid. Isa, sa loob yan. Tapos dito, pangalawa. Ang ginamit naming intercooler is original na intercooler ng GTR R35 kasi yung pinaglumaan kong intercooler ng GTR nandun sa stock room. So pinakatay ko kay Mike. Sa bagay, siya pala yung nag-suggest. Katayin, sa ganito, iniba niya yung mga saksakan ng hose. Okay naman, nag-hold naman so far. Tapos, ito, para saan to? Mga customized na air duct to. Kasi naka BMW yung radiator kami radiator fan kami sa likod. So, dagdag to sa cooling properties ng kotse.
Tapos yun nga lang ang downside, since mababa yung kotse, palaging maalikabok kasi hinihigop lahat. Ito is customized na engine and transmission cooler kasi automatic pa to. Sa bagay, lagi naman siya maging automatic. Engine side, transmission side. So, damay ito. Tapos yung radiator nito is 4-row. Ayun. Ito na, magte-testing na tayo ng nitros in a bit. Pina-finalize lang. Ito, meron po tayong import. Ha? Kilala kita si Toretto ka? Yung turit-turit. Ito si Sir Boji. Best friend ko to. Wala pang juggernaut. Kaibigan ko na to. Ito sa mga tunay. Sir, Papi. alam mo naman, sir. Ano? Pakita mo yung kotse niya. Pakita natin yung kotse niya. Ayan. King inang yan. Juggernaut yan, juggernaut Ang pinakamatuling GTI sa UAE, boy. Juggernaut yan, juggernaut. Juggernaut yan. Bakit, sir? Bakit, babalik ko sa'yo yan. Ito ga yung bonnet ni Boss Elgin. Babalik ko na sa'yo yan. Ganda. Bakit? Marami ng pingas, boy. Nabibili ka nga ako ng backup ni Kuya Onad. Ayan, testing tayo ng nitros. Okay, Mike. Testing, Mike. Uy. Sakto pala yung puta ko na kasama ko sa vlog. Sakto yung puta ko. Putay na, maalis. Walang bayad. Uy. Uy. Alam mo, kakama ako bago mag-reach tayo sa Pires. Gusto ko mag-testing kahapon. Ano ba to? Wet? Wet nitros yan, okay ko? Oo, ito. Wet. Sige nga. Pakita mo, pakita mo. Oh! Bakit walang may lumalabas? So, ayun guys. Hindi lahat Sige lang, okay. nakukuha na isang Kuha mo na. beses, no? Testing lang. Ano pa ako palit-palit. 2 years na namin tong binubuo, guys. 2 years. No? Kung sinukuha namin to, wala na to. Nandun na to. Pinakilo na natin. Scrap siya. Nakailang makina tayo, Mike? Isang stock. Yung twin turbo, yung pumakat, twin turbo, NA, tsaka ito. 7.1 liter, stock, tapos ito, 6.9. 7 liter rin ko na ano. Almost 7 ba yan? 7 liter. Okay. 7 liter na to rin. Ah, 7 liter pala guys, sorry. 6.9 something eh. 6.9 ish. 4125 piston, 4125 4125 piston, tsaka 4125 4125 crank. crank. So square. Apo rin siya, 4 inch. 4 inch. Okay. So hindi siya squared guys. Yung jeep ko pala yung ano, Yung jeep ko pala yung 4125, 4125. yung Jeep, next time, hindi pa kasi uso, hindi pa ako nabubudol mag-vlog noon eh. Nagkaroon kasi ako ng ano guys, ng Jeep Wrangler 2008 na Corvette engine, 7.1 liter, supercharged. Grabe lakas nun, Mike eh, no? Yun yung favorite car ni Sir Mike. Inaway niya ako nung binenta ko yun. Nagtampo yan parang bata, oo. Ba't mo binenta kasi? Wala naman laruan. 100, pintang Edgeman. Wala ka rin. Yung Jeep. Tayo na enjoy 100 per way. Bitaw mo na. Bitaw mo na. Bitaw. Ano lang yung sakat niya. Again, on. So stuck up. Kaya, open mo muna. Sige, Mike. Start. Testing. 1, 2, 3. Ah, puta. Op, sorry. Ulit. 1, 2, 3. Oh. Alas. Tama na. Mahalang nitros pa. So, ayun. Okay na yung squirter. Magpapalit kami ng solenoid kasi stock up yata yung nakakabit. Pero okay naman. So, bukas, see you sa dyno session.
Ang target natin, Kuya Iko, 15 PSI, no? Ang target namin is 15. Ito pala yung ano, si Kuya Iko, secret weapon din namin yan. LSLT Master yan. Na? 15 PSI, E85, Shot nos. 100 shot na nos. Tapos, dito ka, sir. Ito, shout out sa Ecotech. Hello. Tapos, ano yun? E85. E85 ba? O E85, bro. E40. Mga ganun lang. Oh, wala na. Mga ganun, no? Naka-flex fuel naman to, di ba? Naka-flex fuel na siya. Nitros na 100 shot, tapos 15 PSI. Kasi ilan yung last time? 750 wheel, no? Mga ganun. 750. Approximate, no? Oh, for 10 PSI. Sa 10 PSI. So, ang target namin is maximize to 15 PSI at least with the current setup. Mag-1,000 lang wheel, rear wheel horsepower. Safe. Safe na yon. Unlimited yun na, sige, pull, wapang, shot. Ayos na yun. So, see you tomorrow. I'll keep you guys posted. See you on the next video.